natatabangan na. Kaya lang, itong si Jolene, sa sobrang tabang ng kanilang relasyon, gusto nang hiwalayan ang 2 taon na niyang ka-long distance relationship na si Edgar. Pero si Jolene, aminado rin na bukod sa planong pakikipaghiwalay kay Edgar, ay gusto rin daw makipagbalikan sa kanyang ex-jowa na si Francis. Ayon kay Jolene, hindi na kasi niya kaya pang lokohin itong si Edgar sa kanyang nararamdaman at gusto niyang kumalas na sa kanya. So makakausap po natin, nasa kabilang linya si Jolene. Good morning o good afternoon sa iyo, Jolene. Jolene? Jolene? Di magsasawa, di magbabago. Kapag ako ay iba, Jolina pala yon. Sorry. Ayan, sige, antayin lang natin si Jolene. So habang waiting natin si Jolene ng Muntinlupa. Good afternoon muna. Ayan, grabe, eto na mga sumasagot sa mga hashtag sige. Eto na, may mga sumasagot na sa ating love question of the day, kung ano bang dapat gawin sa mga jowang laging tinotoyo. Ayan, habang nakikipag-ugnayan pa kami kay Jolene. Baka nabaharin yung linya eh. Lakas sa ulan kagabi, di ba? Naranasan nyo ba yun, mga kapatid? Ulan, di ba? Grabe. So, baha sa ilang lugar after. Maria Luisa Patricio ng Carmona, Cavite, good afternoon. Sabi ni Nose, Te Ipsum, naku, humanap ng bagong jowa na hindi bugnutin. Ayun, yun ang solusyon niya, di ba? Sabi ni Rian Hudieres, ayan, hello sa'yo. Ganun rin kay Tristan Wyatt Gulay. Sally Estabilo Rugeria, hello. Ganun rin kay Janeway, Ronald G. Ikban. Hi, ganun na rin kay Demasio B. Henafe. Good noon, watching from Davao. Hi. Okay, sige. Kausapin natin naman ngayon si Jolene. Nasa linya na siya ulit. Jolene, good afternoon. Hello po. Hi. Po, ma'am. Good afternoon. Okay, Jolene, ilang taon ka na? 58 po, ma'am. Coming 59 po ako, ma'am. Wow, okay. Ikaw ay never married? Yes, pero may anak po ako isa. Ilang taon na siya? Yung anak ko, ma'am? Yes. Magti-30 na, ma'am. Wow. O di, na rin, nagtatrabaho na rin. Meron siyang ma'am, kasi lang siya, yung, anong tawag nito? Yung 2 years, lang siya, ma'am, yung... Vocational? Vocational po. Yung, nag-aayos ng mga motor. Parang technician, ganun. Opo, mechanical. Opo, ganun. Automotive lang po siya. Oo. Pero nagtatrabaho, may trabaho. Opo, pero may na siya may mga anak na, may partner na. So nakabukod na sa'yo, Jolene. Nakabukod na po. Okay. Sige. Sige. Po siya sa South Cotabato, Mindanao. Nandito ako sa Manila, ma'am. Okay. Ano naman ang ginagawa mo rito sa Muntinlupa? Dito ba kayo talaga based? Dito kayo nakatira? Hindi po. Nagtatrabaho po ako kasambahay, ma'am. Okay. Sige. Kamusta naman ang day off, Jolene? Okay lang po, ma'am. Kaya payagan ka naman. Naku, pag alabang Muntinlupa, mayayaman mga tao dyan eh. Sa AA ka ba? Or sa ano? Are you from AA or A-Hills? ESB. Ha? ESB. Sa South? Southville? Tama ba? Hill, Belig. From A-Hills. See? Di ba? From A-Hills. From AHV. ESB. Alabang Hills, Belig. Alabang Hills Village. Kasi dyan sa may bandang Don Manolo Avenue, di ba may school dyan? Hindi, yung lang dito, yung may school, nakalimutan ko na yung school doon sa banda sa Bakery.
San Beda po. Oo, yan. Diyan ako nag-aral, sa San Beda. Oo. Kanal lang ako, pero doon ako nag-aral. Anyways, Jolene, ayan. Pag-usapan natin itong medyo iniinda mong problema. Si Edgar, na present mong jowa, tama ba? Ilang years na kayo? 2 years? Parang LDR lang yan, ma'am. 2 years po. Okay. Paano naman kayo nagkakilala nito? Tsaka gaano ba ka-LDR yung LDR pag sinabi mong long-distance relationship? Sa ano lang po yan, ma'am? Sa chat date. Sa datings lang po. Local dating lang po. Okay. And then, long-distance relationship, nasaan siya? Kung ikaw nasa Muntinlupa, nasaan siya? Sa Davao. Oh, malayo. So, Malayo. 2 years na, how many times kayo nagkita na ng harapan? 2 times po. 2 beses. Sino nag-effort? Ikaw o siya? Hindi kasi nagba-vacation ako every year, December. So ikaw... O, pinababakasyon po ako ng amo ko. Opo. Saya So, naman, diba? Davao ako magda-drop. So ikaw pa ang gumagawa ng effort dito kay Edgar para magkita kayo? Never once na siya yung Hindi naman sa ganun. Sa ano lang, talagang nasanayan ko na Davao ako magda-drop kasi parang mura doon ang ticket Manila to Davao. Oo nga, pero ibig sabihin nga, sa loob ng 2 taon na relasyon nyo, hindi rin siya napadpad ng Maynila para sabihin, punta ako, dalawin kita. Wala po, kasi senior na po siya. Ilang taon na? Mag 64 na, 64. Okay, sige. So ngayon, etong si Edgar, mahal mo ba? Parang sa ganun, ma'am, parang nawala na rin yung ano ko sa kanya. Ano? Parang nawala na ang feeling ko. Namatay ng lamig? Paano ang description nung nawala yung feelings mo? Yun pagising lang. Mo, wala na? Oo, nawala na talaga. Tapos, yung dati kong ex, yung father ng anak ko, bali separated kami yan kasi meron din siyang babae. Ngayon, hiniwalayan din siya. So, may yung mga pinsan niya, nagsabi-sabi na ganito. Gusto makipagbalikan. Pero hindi naman nagsasabi sa akin. Bali, lang. Yung Francis, si Francis. Opo, yun. Pero sa akin, wala naman sa akin, ma'am. Wala na sa akin. Parang nawala na rin sa akin kasi tapos na yun eh. Pero nagpaparamdam ba tong si Francis sa'yo? Wala naman. Kasi tuwing vacation ko sa South Cotabato, makikita ko naman magkatabi sila iisa lang sila ng bahay ng anak ko, magkatabi lang. Nakikita pa rin pala kayo? Po, makikita. Opo. Okay. Gusto mo siyang... Pero hindi nagsasalita. Gusto mo ba siyang balikan? Wala naman sa akin, ma'am. Hindi naman sa ganun. Bali, lang. Alang-alang lang din sa anak ko at saka sa mga apo. Pero kasi malaki na yung anak mo sa kanya. Ano bang sabi ng anak mo? Gusto pa rin ba niya? Together kayong dalawa? Wala naman siyang sinabi sa akin. Basta ganun lang. Ang sa akin lang, yung makisama kung gusto, parang parang friend na lang kami, ma'am. Ganun. Pero magkasama sa isang bahay, ganun? Hindi. Iba yung bahay niya, iba din yung inaano ng anak ko. Pero magkatabi lang. Okay. Hindi, pero ibig ko nga sabihin, parang magiging kayo ba ulit? Ganun ba? Hindi ko lang masasabi, ma'am. Mahirap bang kasi magsalita ng ma'am. Tapos? Hindi ko lang masasabi po kasi wala na akong feeling doon sa yung itong present kong wala na akong feeling dito sa kanya. Edgar. Si Edgar, Opo, LDR. Pero mahirap lang sabihin, yun lang ang mahirap sabihin kaya ang dapat kong gagawin na maisabi ko yan ng personal o mahirap din i-message, mahirap din, mabuti yung harap-harapan. Okay, yun question. 1 to 10, gaano mo kamahal si Edgar? Ay, wala na, hindi na po, nawala na talaga. Negative ba? Negative vibe, ganun? Opo. Okay. 1 to 10, sa tingin mo, gaano ka kamahal ni Edgar? Yun lang din ang di ko ma'am, kasi siya, sige pa rin siya message sa akin. Sige pa rin siya na inayaan ko lang, ma'am. So, ginughost mo na tong si Edgar ngayon. Di mo na pinapansin masyado, dinededma mo na, busy ako, ganyan ang mga sagot mo. Opo, oo. Ganun ang lagi kong Nag-I love you pa ba?
Oh, siya, pero ako wala na. Aray, if the feeling is Opo. gone. Yung una, ma'am, maganda pa yung una, yung 1 taon. Pero wala na, pagka nakalipas na 2 taon, wala na. Ano sa tingin mo yung dahilan kung bakit nanlamig ka na? Bukod sa umuulan ngayon, ano sa tingin mo yung dahilan? Hindi, kasi yung attitude niya, ma'am, merong Ano? something. May topak din? May toyo din? Hindi. Ano? Yung parang ano siya, mapikpikon. Opo. So, Oo, parang madalas ba siya kayong magalitin. madalas kayong nagtatampuhan? Wala naman, hindi naman. Yung doon ko lang na ano yung ugali niya, yung nagtatanong ako na bakit po saan ka nagpunta, sabi ko. Sabi niya, sinamahan niya daw yung anak niya kasi may anak siya sa pangalawa, babae. Sinamahan daw niya na nagpa-brace ng ipin. So, maghati daw sila ng ina ng yung anak niya. Sabi ko, may communication pa pala kayo ng nanay ng Nagalit siya, doon ako na discourage. So, yun pala, meron din siyang dating, asawa ba niya to? As in, Pangalawa kasal? niya yun, ma'am. Wow. So, kung sakasakali, maging kayo, ikaw ang pangatlo. Opo. Ikaw na yung pangatlo. Okay, sige. Okay, mula sa mga nakalap nating impormasyon sa kwento mo, Jolene, nasa linya itong si Hana ng Pasay, 25 years old siya, at magbibigay siya ng #AstigAdvice sa'yo. Okay, ipasok natin siya. Okay? Sige. Hana, good afternoon. Hello, good afternoon po. Hi. Hana, anong #AstigAdvice mo para kay Jolene? Ako po, Mami Julie, ang magiging advice ko lang po sa inyo ay mas okay na po sigurong hiwalayan na lang po, ma'am, at huwag na lang pong mag-aksaya ng panahon. Kasi syempre po, yung ex nyo po, parang kung may feelings po kayo sa kanya, baka po mako-consider na po siya as cheating. Tsaka wala naman din na kayong nararamdaman. So, para sa akin po ay mas okay na po sigurong hiwalayan na lang po talaga. Para hindi na rin po maaksaya yung panahon and magkagulo pa lalo. Okay. Salamat, Hana. Thank you. Okay, you po. baka may gusto kang batiin. Nandito ka na rin lang sa linya. Sino mga Hello gusto po mo sa shout mga out? katrabaho kong ine-enjoy po yung suspension. Oh. Yun lang. So, marami tao sa bahay nyo ngayon. Opo. Di bale, tulog-tulog. Masarap matulog ngayon, di ba? Opo. Sige. Thank you, Hana. Bye-bye. Ayan Ate Jolene, narinig mo. Opo, ma'am. Salamat po kay Hana sa advice. Kung siya talagang let go na. Kasi siguro alam mo kung ako yung tatanungin mo, siguro factor din yung long distance relationship na ang layo nyo, tas imagine mo 2 taon na kayo pero 2 beses lang kayong nagkita. Parang 'di ba kahit paano ang hirap din nung sitwasyon mo. Sorry pero na-curious lang ako, 'di ba twice kayo na nagkita? Opo. Nag-kiss kayo? Sa lang, yung Cheeks? unang first meet namin, ma'am. Pero wala talagang nangyari, ma'am. Sa totoo lang. Kahit yung second, walang intimacy? Wala po. Kaya, yung my best friend ako nagsasabi na, ano nangyari? Walang feeling sa isa't isa. Walang ano. Kaya discourage ako talaga, sabi ko rin. Baka talagang baka naman talagang yun na yung end ng relationship mo. Kasi 'di ba, kahit na magkalayo kayo, matagal kayo di nagkikita, 'di ba? All the more dapat may spark, 'di ba? May fireworks, 'di ba? Kahit na kiss lang 'yan. Sa cheeks may kilig dapat pero nung naramdaman mo, wala, as in wala talaga. Sa first meet, ma'am, parang kilig, parang rin, pero, wala naman, ma'am, parang, wala talaga. Sa totoo lang. Hindi masyadong, napanindigan ng kilig, ganon. Wala, opo, ma'am. Sabi ko, ano ba ito klaseng tao? Sabi ko, iba ito, Sabi ko rin, sa isip ko lang. Okay, sige. Meron tayong isa pang H2H Astig caller para mabigyan ka, Ate Jolene, ng #AstigAdvice. Ipasok natin si Darwin ng Malabon. Darwin!
Hi. Hello po, Ma'am Laila. Hi! Wow, talaga, woo! Talaga hyper na hyper tayo. Darwin, tapos ka namang maglimas ng mga gamit nyo dyan sa Malabon. Kamusta ang baha? Ito, mulan po eh. O, yun nga eh. Pero sa lugar nyo, nagbabaha ba? Yes po. Kamusta na ang baha? Hanggang saan ang baha sa inyo? Ano na, mga nasa, ano na po eh, paa. O nasa mga bandang ano na po, tuhod na. Oh, pinasok bahay nyo? Hindi naman po. Papasukin pa lang. Charot. Sorry. Wag! Ayaw natin nun. Okay, sige, Darwin. Ano ang iyong hashtag astig advice para kay Ate Jolene? Kasi medyo, ano ba talaga ang gagawin niya dito kay Edgar the LDR? Ano, Ma'am Jolie, may tanong po ako. Oh, Ano po Jolene. yun? Nasabi mo na ba to kay Edgar na ayaw mo na talaga sa kanya? Hindi pa po. Yun lang. Kasi kapag ito Ma'am Laila, kung tama ba ako Oh. Kasi kung sakali makipagkita ka doon kay Francis na hindi ka nakipaghiwalay talaga, mababaliktad siya rito eh. Para mangyayari, ikaw yung nagloko sa kanya, parang ang dating, parang nagloko ka sa kanya. Mhm. O kaya ginost niya. Ginost ni Ate Jolene si Edgar. Tama po. Okay, Darwin, dahil ikaw ay lalaki at si Edgar, the LDR, ay lalaki rin. O, bilang lalaki, paano ba dapat? Paano yung atake? Kasi, katropa mo si Edgar di ba? Pareho kayong guys. Ano ba yung subtle, hindi masyadong masakit na way kung ikaw ang tatanungin? Kung ako sa, dapat nag-e-effort din ako eh. Kung ako may, jowa. Kasi, kung alam ko, kahirap talaga ng LDR eh. Naranasan mo na ba yan? Nagka-LDR ka na rin? Nag-LDR? Hindi naman po. Pero, being in my own, experience naman po. Kasi nagkaroon na din po ako ng short-term relationship din. Hindi naman, pero malapit lang sa amin, pero, I know parang wala, dapat nag-e-effort din. Hindi yung babae lang ang Oo. Yun nga yung sinasabi ko di ba? Kahit paano, sana man lang, di ba? So, paano yung magandang paraan para masabi ni Ate Jolie na, Edgar, ayoko na. Ganon. Paano ba? Diretso? Ganon? Diretso po talaga. Paano? Kailangan talaga na gumawa ng paraan. Kasi lahat naman nagagawa sa magandang paraan para magkaroon talaga ng deeper connection sa malakas po na na communication. Communication siguro problema nito eh. Communication actually meron sila lagi kasi nga lagi silang nagkaka-message. Ang problema talaga, physically, hindi sila nakikita 2 beses pa lang sa loob ng 2 taon. Diba? Ayun lang. Oo. Tapos magjowa sila, kiss lang nangyari. Kiss lang. Nung una kinilig, yung pangalawa nawala na yung kilig. Ganon. Wala na yung spark, sabi. Oh. Pero kung pwede naman siguro gawa ng paraan talaga ni Edgar. Oo. Siya naman yung mag-effort. Feeling ko nga kasi napagod na rin. Ate Jolie, napagod ka na rin ba? Kasi ikaw yung parang gawa ng effort para maging okay yung relationship mo. Ninyo. Talagang ganun, Ma'am Laila. Ayun, napagod ka na. Napagod ka na. Okay, sige. Okay. Darwin, salamat sa iyong hashtag astig advice, ha? Okay po. Ingat po. Ikaw din. Ayan, ha? Okay. Malabon, ahon. Ganun. Ahon, malabon. Yun yung tagline nila. Diba? Ahon, malabon. Okay. Naalala ko lang. Okay. Ate Jolene, ikaw naman, paano ka kaya namin iaahon? Kasi diba, ayaw mo na talaga. As in, final na ba yan? Ayaw mo na talaga. Ayaw na talaga po. Okay, ayaw mo na. Okay, sige. So, kung ayaw mo na talaga, siguro ang mas maganda, mag-video call na lang kayo. Alam ka naman magpunta ka pa ron para lang sabihin, di ba, na ayaw mo na. Yung 2 effort nga, ikaw na gumawa. So, makipag-break ka na lang ng maayos, mag-video call kayo, mag-usap kayo sa telepono o kaya sa kung ano mga social media app na pwede kayo mag-usap
mga voice calls, ganyan, para sabihin mo na kesa sa i-ghost kita o bigla na lang kitang iwan sa ere kahit wala ka namang flight, 'di ba? Mas maganda na yung nag-uusap tayo ng ganito. Hindi ko na kaya yung relasyon natin unang-una kasi magkalayo tayo. Okay sana kung nag-e-effort ka, kaya lang parang pakiramdam ko ako lang yung nagpapatakbo ng ating relationship, 'di ba? Na parang nakukulangan ako. Kung ngayon tayo magsisimula ulit ng ganyan, parang para sa akin huli na ang lahat. Kasi wala na talagang natitirang pag-ibig para sa puso ko, para sa'yo. So mas maganda siguro kung honest na lang yung pag-uusap ninyo. And siguro naman maiintindihan niya kasi pareho naman na kayong mature na sobrang adults, hindi ba leading to senior citizen na nga. I'm sure maiintindihan naman niya yon na hindi mo siya minahal at all. It's just that yung distance lang talaga yung mali, 'di ba? Siguro in younger term, siguro sa ibang multiverse baka maging kayo. Pero in this life, 'di ba? In this universe that we are in right now, hindi siya akma, 'di ba? Siguro kung taga doon ka mag-workout, pero yun lang talaga, sabihin mo, hindi na talaga, it's not working out anymore. O, teka, Ate Jolene, bago kita pawalan, meron pang isang magbibigay sa'yo ng H2H Astig advice. Ano kaya itong ipapayo ni Rick of Quezon City para ibigay nga ang kanyang hashtag Astig advice? Rick, pasok! Magandang hapon po. Hi Rick, ilang taon ka na? 52 na po. 52? Opo. Okay, sakto. Halos magkasing edadan kayo, no, ni Ate Jolene. Ano yung maipapayo mo sa kanya? Ako, ang maipapayo ko po... yung hashtag Astig advice. Ano yun? Opo. Naawa naman ako doon sa lalaki. Kasi, ang sa akin, tingin ko, naghahanap lang din ng compassion. Yun yung parang makakasama sa buhay. Dahil nga, maedad na rin naman. Pero, para hindi naman masyadong masaktan, tapatin mo kasi siyempre kawawa naman din yung tao. Kailangan niya lang naman talaga ng na masabihan mo siya ng ma-directyo mo talaga sa kanya na wala na talaga, willing ka naman na ibigay na lang yung kung kailangan may kausap ka, ganon, yung parang para hindi naman siya masyadong masaktan. Pero mas kailangan talaga na dapat tatapatin mo yan. Total, kung sakali man na tatanggapin mo yan, wala nang init sa inyo kasi pareho naman na may edad na. Ang habol na lang din siguro ng lalaki yung magkakaroon ng kasama sa buhay. Dahil nga, kung apan to at lalong umiidad, para naman hindi masaktan. Kaya para sa akin, ate, kausapin mo ng harapan o kaya direktahin mo talaga na wala na talaga, pero willing kang ibigay ang pakikipagkaibigan. Kung kailangan niya ng kausap, andyan ka naman na pwede mong i-provide sa kanya para maunawaan niya at hindi na siya umasa nang hindi masaktan. Kasi kung patatagalin mo yan, kawawa naman din tao. Kasi lalaki rin ako, ayaw ko naman din ang ginaganon. Yun. Ang ganda ng iyong hashtag Astig advice. I love it. Ang galing mo, Rick ng QC. Dapat ikaw ang nandito. Ang galing. Salamat po. Ang galing ng advice mo. Maraming salamat sa iyong hashtag Astig advice, Rick. Tawag ka ulit, ha? Baka may gusto kang i-greet? May gusto kang i-shoutout? Yung guy na lang, sana kung nakikinig siya, kung narinig niya yung advice ko, sana matanggap niya. At saka sa umpisa lang naman na siguro parang mahirap tanggapin. Pero kung marirealize niya, mas maganda nga yan na kakausapin ka ni ate para lahat maging maayos at hindi masakit sa kalooban. May closure, kumbaga, hindi ba? Opo. Salamat, Rick. Ingat. Salamat. Okay, Ate Jolene, andyan ka pa ba?
Yes, Ma'am Laila. Oo, alam mo, naisip ko, saktong-sakto yung kantang... Salamat po kay Kuya sa advice. Ayun. Oh, Kuya Rick, kung nakikinig ka, salamat daw sa advice. Alam mo, sakto sa'yo yung kantang I Don't Have the Heart ni James Ingram. Yung lyrics nun, kung alam mo ba yung lyrics niya, yung chorus? 'Di ba? Sabi ni James Ingram sa chorus niya, I don't have the heart to hurt you. It's the last thing that I wanna do. But I don't have the heart to love you the way you want me to. Ganun eh. 'Di ba? Swak na swak. Ganun ba yung nararamdaman mo? Opo. Patugtugin mo yun sa kanya. 'Di ba? Ay, ano man siya po, Ma'am? Oh. Born again po siya. Born again? Hindi naman religious song tong pinatutugtog natin. Christian songs lahat ang mga ano. Ang alam niya? Mga lahat na Christian song, hindi na siya mahilig sa mga ganito. Yung edi mas maganda kunyari sa iyo galing. 'Di ba? Anyways, okay, ano ba Jolene ang iyong message para kay Edgar? Baka meron. Wala, yun lang. Ang sa akin lang, tulad yung sinabi ni Kuya kanina, na nakakaawa rin, siyempre. Bali, ang sa kanya, kasi bali, na lang siguro companionship sa buhay niya, nag-iisa siya sa buhay niya, nag-iisa na lang siya kasi. Yun lang ang ko sa kanya. Nakakaawa rin, pero hindi ko masasabi talaga pa, hindi ko pa maitapat sa kanya. Mas masakit kasi yun kapag hindi mo sinabi yung totoo. Hindi mo rin makukuhang matulog ng masarap sa gabi dahil alam mo na meron kang kumbaga tinatago sa kanya, 'di ba? Opo. Pero kung wala pa mang sa akin, okay lang, pero kung meron naman, yun maitatapat ko na po sa kanya kung sakali. Mas maganda na yung 'di ba sabi nga nila, ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwang. Yun. Diba? Sige. Thank you, Ate Jolene. Baka may gusto kang batiin. Okay, Ma'am Laila. Sige. Salamat po, Ma'am Laila. Bye-bye. Wala kang gustong batiin? Wala na po akong babatiin. Batiin ko lang po dito lahat ng mga kaibigan ko dito sa ESP. Oo, yan. Bongga. Sige. Salamat, Ate Jolene. Salamat po, Ma'am Laila. Bye-bye. Ingat kayo dyan.